Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdudumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos," at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Sa dami ng suliranin sa mundo, sino ba ang ayaw humawak sa pag-asa? Ganito ang pananabik ng mga tao kay Jesus. Alam nilang may taglay siyang kapangyarihan, hindi upang mangibabaw, kundi upang magpagaling at magligtas. Sa kabilang dako, sa unang pagbasa, nakita natin si Haring Saul na unti-unting nilalamon ng inggit kay David. Mula sa papuri ng bayan, umusbong ang takot at selos hanggang umabot sa pagnanais niyang ipapatay si David, ang tapat at inosenteng lingkod ng Diyos. Isang malaking salungat. Ang mga tao ay dumulog kay Jesus upang mabuhay, samantalang si Saul ay nagpaplano ng kamatayan. Ang pagkakaiba, si Jesus ay puspos ng awa, si Saul ay binihag ng inggit. Kapag ang puso ay puno ng pag-ibig, nagiging bukal ito ng kagalingan. Pero kapag pinangibabawa ng selos o inggit, unti-unti nitong sinisira ang ating ugnayan sa Diyos at kapwa. Piliin nating tumindig para sa katotohanan at kabutihan, kahit pa ito'y laban sa pansariling interes o damdamin ng iba. Sa halip na mainggit, purihin mo ang isang taong pinagpapala ngayon. Gawin mo ito ng taimtim bilang pasasalamat sa Diyos.